guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. Knight of Pentacles in reverse. Ace of Cups, the Emperor. What's with the Knight of Pentacles in reverse? Sa energy mo lang yan, ha? Ano tong Ace of Pentacles dito? Hindi na committed. Alam mo yung tuloy-tuloy, yung masipag na sila and nagkukumit. Ikaw ba tong Knight of Pentacles in reverse yan? Ikaw yan. Ikaw yan. Parang ano ka ngayon, para bang hindi ka masipag, hindi ka nagkukumit sa ginagawa mo. Ganun, hindi ka committed. Ikaw yan. Na may nahinto. May nahinto na ginagawa mo ng tuloy-tuloy. May nahinto na ginagawa mo ng tuloy-tuloy. Ano yung ginagawa mo na tuloy-tuloy na nahinto? Hindi ka na committed, hindi mo na pinagpatuloy pa. Upright ba tong Queen of Cups? Yung ganito yung energy mo, yung nagiging emotional ka. Ayan. Tahimik! Yung parang natutulala ka. Na parang ano ka, parang lutang. Ganon. Na parang lutang. Na parang kang lutang. Na nag-i-imagine. Parang nag-ilusyon, nag-imagine. Na parang nag-ilusyon, nag-imagine. So, rinto na yun, guys. Maganda nga yan, parang realistic ka na, di ba? Hindi ka na alam niyo yung parang hindi na mahalusinate. Yung nag-imagine or nagde-daydreaming. Yung gano'n na emotional ka pati. Nahinto na yun, natigil na yun. Ay, ngayon natuta ko. Ngayon ay action-oriented ka na, realistic ka na. Kunwari kung may pangarap ka na, gusto ma-achieve, na gusto mong i-pursue, ay aksyonan mo na. Hindi ka na yung parang ginagawa mo lang sa imagination mo. Nag-imagine ka lang. Ganun. At least, diba, naging realistic ka na. And magiging action-oriented ka na. Hindi ka na nagiging mahina. Ayan. Ngayon, ay ano ka na, parang nanatili pala yan sa'yo, na naging ganun ka. Naging steady na yun sa'yo nung naging daydreamer ka, parang ganun. Nanatili yun sa'yo, parang naging daydreamer ka ba. Alam mo, nagde-daydreaming, ganun. At least, hindi na sayang yung panahon mo kaka-daydreaming, maging realistic ka. Yan. Malaking bayan. Dali na. Pasok na. Maui. O kaya kung nade-daydreaming ka sa isang bagay, ay hindi na lang yung nade-daydreaming ka kundi mangyayari na siya in reality. Pwede rin ganun. Ganun ba yun? Kasi ma-actionan mo na siya guys. Kasi ma-actionan mo na ma-experience mo na in reality, hindi na lang yung nagdi-daydreaming ka. Yung ganon. So,
Ayan. Ito clarification na naman yan eh. There is an offer sa'yo, on your beginning, blessing. Para may mag-offer. May mag-offer ba sa'yo ng cup of love? So there is. Meron. Sino mag-offer sa'yo ng cup of love? Meron daw eh. Itong tao na hindi guarded, hindi na defensive, hindi na na-intimidate, ganyan yung kanyang energy, hindi nagtataas ng wall, binaba niya na yung wall niya. Yan. And the star, judgment. Pwedeng popular or famous, o kung hindi man popular or famous, ano to siya eh, positive na person, inspired, or nagbibigay ng inspiration din, either dyan na sa mga nabanggit ko para ganda ng buhay niya. Full of abundance kasi may tubig. Tapos talagang so pleasant to look at itong person na to. Maaring madami nag-admire sa kanya. Kasi ayan o, parang ang ganda ng aura niya. Parang so nakaka-attract. Parang ganun, base sa card lang ha. Ayan. So pleasant to look at. Naklaruhan tong tao na to. Klaro sa kanya. Kung merong mga nanglilito, na kumukopya sa'yo, nagpe-pretend na ikaw, nagpe-pretend na they're the one para sa kanya. Ganon. Kasi ang dami. Hindi, nagpe-pretend na ikaw. Hindi nagpe-pretend. Madami kasi ano dito. Kinokopya ka. Kasi para may salamin, kinokopya ka. Kinokopya ka. Kinokopya ka nila. Oh. Para ba mga anxious, may anxiety, para ba mga ano na to eh, mga desperate na sila. Tingnan ko hindi naman desperate na sila. Parang yung mga kumukopya sa'yo para makapikat, kinukopya ka nila para linlangin yung person mo. Hindi, basta kinukopya ka nila, ginagaya-gaya ka nila. Hindi sila nagpe-pretend na ikaw, kundi ginagaya ka nila, kinukopya ka nila kasi para may salamin dito, parang salamin siya guys, pero parang may ano-ano, ewan ko, basta parang salamin sa tingin ko to eh. Ayan o. Kinukopya ka nila para ma-inlove yung person mo sa kanila. Oo. Kinokopya ka nila para ma-inlove yung person mo sa kanila. Na to. Ayan, itong person mo na to. Kinokopya ka nila para ma-inlove daw ang person mo na yan sa kanila. Ngayon, naklaruhan na itong person mo na ikaw yung totoo. Kasi kinokopya ka lang ng mga to eh. Ikaw ang totoo. Na mga peke ang mga yan. Mga peke ang mga yan. Na ikaw ang the one. Basta naklaruhan na siya. Klaro na sa judgment niya kung sino talaga yung tunay niyang gusto. Ganon. Hindi. Klaro na sa kanya kung sino ang tunay niyang mirror. Tingnan natin. Hindi. Kung sino ang tunay na divinely guided, ang connection
Kung sino ang tunay na sabihin na natin itinadhana sa kanya. Hindi. Kung sino ang tunay na kung sino ang totoo, kung sino ang totoong personality. Ayun, kung sino ang totoong personality, kasi iba nangangapi lang. Nagkukunwari. Ayan. Bayan. So, ayan guys. And itong mga nangangapi sa'yo, para bang, sila ba itong nag-embody ng Nine of Swords? Parang upright ba to? The chart. Sila nga yan. Sila tong ano eh. Yung nag-embody ng Knight of Swords. Nine of Swords pala. Na para silang lutang. Lutang. Para silang lutang, guys. Ayun na nga. Para silang lutang. Dahil para bang stress. Nag-overthink kung ano pa yung gagawin nila para mapa-inlove yung person mo, para para kung ano pa yung gagawin nila para ma-attract yung person mo sa kanila, para ma-inlove yung person mo sa kanila, para magustuhan sila ng person mo, ganon. May mga ganyan nga guys, no? May ganyan talaga, pero naku, ewan ko, basta may mga ganyan eh, lumalabas nga dito eh. So, yung iba ba, yung mga kumakapi sa'yo, mga nakikita ba sa personal ng person mo yan? Ay, oo guys, nakikita ng person mo yan sa personal, kinakapi ka nila, para ma-inlove yung person mo sa kanila, para ma-inlove daw. Para mabihag nila yung puso ng person mo. Bakit kailangan ka pang kapihin? Ano yun? Hindi naman matawag na influences mo yun sa kanila. Talagang wala silang originality pagka ganun. Hindi ba sila confident sa sarili nila? Wala ba silang tiwala sa sarili nila? Bakit kanila kakapihin? Bakit kanila kukopyahin? Bakit kanila gagayahin? Di ba? Baka idol kanila. O kung hindi man ay tingin nila ma-in love yung person mo sa kanila pag kinapi kanila. Wala talaga silang originality. Kumbaga, mga fake nga eh. Fake yan ang sign of fake. Oh my gosh. And with the Emperor, yun ang mag-offer sa ng cup of love. Kasi naklaruhan na siya na ikaw yung totoo. Na hindi nagkukunwari. Na ikaw yung real person, no? Totoong tao ka. Ayan. Oh, may langaw. The Emperor. You're stable and secure with number 4. Sa Emperor. You are brave also, no? Kasi red, oh. And full of strength. Strong yung personality mo. Powerful, may authority. Maybe you're a boss, kung hindi man ay strong lang talaga yung personality mo, na powerful yung personality mo, may authority, ganon. Meron pang high priestess dito sa energy ata ng person mo to kanina eh. The Star. Intuitive yung person mo. Hindi ko napansin kanina. Sa energy niya ata yan. Nakatakip kasi yung cellphone ko eh.
Sa energy ng person mo to, intuitive siya. O highly intuitive. Spiritual. Dalawa nga to ata kanina. So, ano pa? Dahilan kung bakit mag-offer siya ng cup of love sa'yo. Bakit may offer itong si the star na to sa'yo, na person mo. Kasi, clear ka magsalita. O maybe, kung anong dahilan o kung bakit siya mag-offer sa'yo. Kasi may nagsabi sa kanya. May nagsabi ba sa kanya na describe? May nagsabi sa kanya na describe. Oh? Ay, galing sa langit? Yung nagsabi sa kanya? Galing nga sa langit, guys. Yung nagsabi sa kanya, oh. Galing sa langit, pumunta dito sa lupa. Ano yung nagsabi sa kanya? Anghel? Parang messenger yung describe na yun. Yes, anghel. Anghel ang nagsabi sa kanya. Saan? Sa vision niya? Hindi. Sa intuition niya, sa intuition niya. Hindi. Sa isip niya. Sinabihan siya ng anghel sa isip niya. Sa isip niya. So, nakaintindi siya ng salita ng anghel. Nakakaintindi siya ng pag sinasabi ng anghel sa kanya. Nakakaintindi siya kung ano yung mga messages ng angels. Actually, madalang yan, ganyan eh. Yung may mga kakayanan na gano'n, no? Ganon sa ganong paraan, kadalasan nakipag-communicate ang mga anghel. Diretso sa isip, ganon yun. Iba naman yung sa clear audience, guys. Minsan sa isip ko din, ganon yun sa akin. Pero iba naman yun sa clear audience, yung naririnig mo sa tinga mo. Iba naman yun. Hindi naman siya boses ng tao na parang katulad ng tao makipag-communicate, na magsalita, na magbigay ng messages sa'yo, sa isip mo, at kung may clear audience ka sa tinga mo, hindi gano'n. Iba siya. Ang nakakaalam niyan ay yung nakaka-experience niyan. Yung mabihasa na dyan, guys. Maganyan. Ako kasi hindi pa ako ganun kabihasa talaga eh. Pati yung clear audience ko, pinapractice ko pa, inaasa ko pa yan eh. Inaano ko pa yan, parang dinidevelop. Actually, parang na-develop na din, pero hindi pa ganun ka sanay ba? Ganun. Inaano ko siya, parang sinasanay ko na gamitin ko yung gano'n. Describe. Kaya pala, may nagsabi sa kanya na anghel sa ulo niya, sa isip niya, na na mag-offer na siya ng cup of love sa'yo. Hindi ganun ang sinabi sa kanya ng anghel. Anong sinabi sa kanya ng anghel? Na ikaw ang totoo. Hindi ganun ang sinabi sa kanya ng anghel. Na you are meant to be together. Na you are meant to be together. Na you are meant to be together ng person mo na yan. Yun ang sinabi sa kanya ng anghel. Kaya ganun. Diba? Madaming paraan ang celestial beings sa pakipag-communicate. Pwedeng through vision, pwedeng sabihin na sa isip mo, pwedeng kung may clear audience ability ka, using your clear audience ability din. Or using your intuition, mga ganun ba? Ano pa? So, ayan.
Clarification na naman yan. Ano pa ang ini-embody mong energy ngayon? Initan si Bakika. Ito. Ito talaga guys. Napaka kind-hearted mong tao. You offer help or you offer a helping hand. Ibig sabihin, may empathetic ka niyan. Napaka buti ng puso mo. Pure yung intention mo sa pagtulong. Ganyan. Hindi para mang-take advantage. Hindi para linlangin ang tao. Hindi para mag-pretend, kundi pure yung intention mo sa pagtulong dahil gusto mong tumulong kasi busilak yung puso mo kasi kind-hearted ka. Ganun ang mga kind-hearted. Kahit wala nakatingin, tutulong yan. Unlike sa mga nagkukunwari lang, sa mga fake, ay tutulong lang sila pag may nakakita para i-praise sila, para i-comment sila, o kaya ay tutulong sila pero may kapalit yon, ganon. Ganon guys. Ganyan dito sa mundo. Ano pa? Next move ng person na to na the star sa'yo. Eight of Cups. Yan ang next move niya sa'yo. Aalis siya sa bahay niya. Aalis siya sa bahay niya. Yes, aalis siya sa bahay niya. Bakit aalis siya sa bahay niya? Kasi cold siya. Bakit? Unemotional. Bakit? Dahil dito, Seven of Wands. Dahil hindi na siya defensive, hindi na siya takot na magpakita ng, hindi na siya takot na umalis, na magpakita ng galit. Hindi na siya takot, hindi na siya defensive, hindi na siya takot na bumuo ng pamilya. Nabumuo ng pamilya. Hindi na siya takot na bumuo ng pamilya. Aalis siya. Parang cold siya. Nakapag-decide na to guys, pagkaganto. Nakapag-decide na siya na iniisip niya na hindi na siya takot. No? Courageous na siya na bubuo ng pamilya. Bakit siya aalis sa bahay nila? Dahil ayaw mo ng magulang niya na mag-asawa siya? Oo, ayaw kasi ng magulang niya na mag-asawa siya. Siguro pinapagalitan kaya parang ano yun, tatakas? Aalis nga siya, tatakas siya. Tatakas. Yun ang next move niya. Tatakas siya. Aalis. Okay. Ano ang feeling sa'yo ng the star na yan? Ay guys, ikaw yung gusto niyang mapangasawa. Ikaw yung pinapangarap niya mapangasawa. Ikaw nga, kaya naglalakas loob na to
na umalis sa kanila. Kasi hindi nga pumapayag yung magulang niya eh. Para bumukod na kayo. Para makabuo na din siya ng pamilya niya. Kasi kung nandun siya sa pamilya niya, hindi siya papayagan. So, ganun nga dapat talaga yun. Lalo kung nasa tamang edad na din naman, diba? Na kailangan niyang bumukod, no? Kasi hanggat dun siya sa puder ng magulang niya, ay kukontrolin siya, pipigilan siya, i-restrict siya, wala siyang kalayaan na gawin ang gusto niya. Na kung ano yung magpapasaya sa kanya. Kung ano yung gusto niya, kasi pwedeng kontrolin pa, pwedeng pigilan, ganun. Parang wala siyang karapatang magdesisyon, ganun. Hanggat sa poder ng kanyang magulang. At mahirap yun kung doon kayo titira pati, di ba? Sa bahay ng magulang niya, kung saan yung magulang niya nakatira. Kasi nakikisama ka. Lalo kung ayaw sa'yo ng magulang niya, ay baka gagawan ka pa ng, alam niyo, deceit para siraan ka sa person mo, pag-awayin kayo, paghiwalayin kayo, gagawan ka ng kasalanan na hindi naman totoo. May ganyan na pamilya, guys, kasi meron yun sa Mindanao na kamag-anak namin na actually may mga kamag-anak kami dun sa Mindanao eh. Pero malayo na yun. Yung asawa niya seaman, kaso may kapatid yung seaman na yun na actually, ewan ko mag-anak pa ba namin yun. May kwento lang yun ng kamag-anak din namin na ganun na nangyari. Na yung kapatid nung asawa niyang seaman, kontrabida, ingitira, gahaman guys, ang gusto niya, yung alote sa kanya mapunta. Ay, hindi na mapunta sa kanya eh, kasi nga, may asawa na. Hindi na siya mabibigyan ng malaki, yung pera talaga na, alam niyo na, binibigyan siya ng, alam niyo, siguro binibigyan din siya ng alote, gano'n. Gusto niya kontrolin, gusto niya sa kanya mapunta. Kaya gumawa siya ng scheme, gumawa siya ng deceit para paghiwalayin yung mag-asawa. Nakasal na sila, pero pinaghiwalay sila ng kapatid na babae. Siniraan niya ngayon yung asawa na babae, dun sa kapatid niya, no? Siniraan ng kapatid ng sima na yun, yung asawa niya. Ang kinikwento niya doon ng lalaki daw yung babae, yung asawa niya ng seaman, ng kapatid niya, kahit hindi naman totoo. Isipin niyo yan. May mga deceitful, may mga cunning kasi. So kung magpapaniwala ka sa mga kwento-kwento ng iba, kahit pamilya mo pa, ay masisira talaga. Yung ganun. Meron kasing ganun eh. Walang konsensya na manira, gagawa ng kwento, gagawa ng lies. They're capable of telling lies. Pero, ito guys, at yan ang gusto niya mangyari sa inyo. Yung bubuo kayo ng pamilya. Yan ang gusto niya mangyari sa inyo guys. So ano pa? Iniisip ng person mo na to, na the star, tungkol sa'yo. Pakasalan ka niya. Hindi. Na magaling ka magturo. Hindi. Na you are spiritual. Yes, you are spiritual.
Your spiritual at possible dahil meron kayong pagkakaiba sa religion, culture, beliefs, mga ganyan siguro. Ano pa ang balak ngayon ni The Star sa'yo? Balak pa lang. Puntahan ka. Ang puntahan kayo ng balak nyo ngayon. At ano pa ang balak sa'yo ni The Star na yun? Ang mag-recover sa kalungkutan na yung nagmumukmuk at nag-grief na lang. Yung ganon. At puntahan ka. Yan. Yan. Ano pang balak ni The Star ngayon towards you? Upright. Upright eh. Ang pa-cloudy din yung isip mo. Pa-cloudy din yung isip mo na ano yung gagawan kanya ng spell. Kaya pa-cloudy din yung isip mo. Gagawan kanya ng spell na anong klase ng spell na siya yung isipin mo ng isipin. Hindi. Anong klase ng spell yung gagawin niya sa'yo? Yan ang nagpapaklaudy sa isip ng tao, mga spell. Yung ma-attract ka sa kanya, yung i-desire mo siya, yung malibugan ka sa kanya kasi merong devil dyan. Hindi. Yung matindi yung desire mo sa kanya. Extreme. Yung talagang gustong-gusto mo siya, yung talagang ma-attract ka sa kanya, matindi yung attraction mo sa kanya. So, see, may matindi yung attraction mo sa kanya. Na pag nag-offer siya sa'yo ng cup of love, ay tatanggapin mo na hindi mo hihindian. Ayan. Ayan. Na hindi mo hihindian na yung offer niya sa'yo, no? So, gagawan ka muna daw niya ng spell para matindi or extreme yung attraction mo sa kanya na hindi mo mapigilan, hindi mo ma-resist, no? yung offer niya sa iyo na hindi mo i-reject. Sa ganun ay tanggapin mo yung offer niya na yan. May offer kasi siya eh. So ayan guys, ito na lamang for collective reading. Medyo pagod kasi ako. Init pati.